Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Isaiah 52 verse 7. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay naghahari. Be a bringer of good news. Alam niyo po na ako po'y na-born again. Ang nag-share po sa akin ay isang ordinaryong believer. Hindi po pastor, po. Pero ako po ay na-impress sa kanya pong pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi ito po'y punong-puno ng pag-ibig at pag-asa. Lagi niyang sinasabi, mahal ka ng Diyos. Kaya nung ako po'y nangangaral na ganun din po yung aking pangangaral, pinipilit kong paniwalain ng tao na ang mabuting balita ay nagbibigay po ng pag-asa. Ang Diyos po ay mapagmahal at nais niya na tayo po ay maligtas. Kasi po ganun po ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 4 verse 18, mapapansin po ninyo, ang sabi ng Panginoon, siya ay sinugo para sa mga mahihirap, sa mga bihag, sa mga bulag, at sa mga inaapi. So pansinin po ninyo yung target audience ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Yung mga tao pong nahihirapan sa buhay, yung mga taong alipin ng kasalanan, yung mga bulag sa katotohanan, yung pong mga inaapi o yung mga nasa bondage. Ano po? At sila po ay naghahanap ng solusyon sa kanilang buhay. Ibig sabihin, ang mabuting balita po ay gamot, pag-asa sa mga tao pong nangangailangan ng tulong. Dapat po ganun yung pangangaral natin ng mabuting balita. Sa panahon natin ngayon marami po ang nangangaral pero nananakot lang. Bibihira po yung maririnig ninyong nagsasabi na ang good news ay para sa mga mahihirap, sa mga bihag, sa mga bulag, at sa mga inaapi. Kaya alam niyo po, hindi natin pinapababaw ang kahulugan ng gospel, pero ang target audience po ng gospel ay itong mga tao po na dapat nating tulungan. Pangalawa po, mapapansin niyo po, dapat ipangaral natin ang kapayapaan. We must seek peace and pursue it. So ito po yung dapat na maging mensahe po natin, kapayapaan. Magulo na po kasi masyado ang mundo. Kaya ang gusto pong mapakinggan ng tao ngayon, sino ba yung prinsipe ng kapayapaan? Sino ba ang maghahatid ng kapayapaan? Kailangan ng tao ng kapayapaan sa kanilang puso. Kaya ganun po ang pangangaral ng mabuting balita. Pinapadala natin yung mensahe na mayroon pong pag-ibig at kapayapaan sa buhay ng maraming tao. So, pangatlong katotohanan po, good tidings. Sabi diyan, who brings good tidings o we proclaim good tidings. Sabi sa Isaiah 52 verse 7. Kasi mapapansin po ninyo, ang ibig sabihin po ng salitang good tidings, new information, new thing. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na't hindi mo pa nakikita. Gagawa ako ng isang daanan sa disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kasi ang Diyos po patuloy na kumikilos. Hindi man natin nakikita. Gumaganap siya ng kanyang purpose sa buhay po ng maraming tao. Kaya ang tao, excited po sila na makarinig ng bagong information. Papansin niyo, dapat po ipangaral natin yung message ng Romans chapter 11 and 13. Sabi po rito, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ay mapapahiya. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan po ay bigyan natin ng pag-asa ang tao. Sabi diyan, hindi mapapahiya yung taong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Maliligtas po siya. Kaya si Kristo po ang ating mensahe. Hindi po yung ating sarili, hindi po yung ating simbahan, kundi ang Panginoong Hesus na nagsabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So dapat po isentro natin sa Panginoong Hesus yung pong pag-share natin ng good news. At higit sa lahat, pakilala natin na ang Diyos ay in control sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Kasi sabi dito, ipahayag mo sa bayan ng Israel
Siyon, ang Diyos mo, ay naghahari. So, ibig sabihin, God is in control. Sabi nga sa Psalm 46, verse 10, "Be still and know that I am God." So, kahit ang gulo-gulo po ng mundo, God is in control. So, ganun po kapatid, ang pagdadala ng mabuting balita. So, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Dalangin ko, Panginoon, na maraming tao po ang makarinig ng mabuting balita, magkaroon ng pag-asa, makarinig ng mga bagong impormasyon na nagpapatunay ng mga bagong testimonies ang ginagawa mo sa buhay ng maraming tao na nakarinig ng mabuting balita. Higit sa lahat, matuklasan at malaman namin na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas at ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng mga taong kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat din at alam namin na God is in control. Ibig sabihin, Lord, Ikaw ay may hawak ng lahat ng mga nangyayari sa mundong ito at Ikaw po ang patuloy na kikilos. You are in control sa buhay ng maraming tao. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.